Hello, everyone. Welcome back to Beyond the Bridge. And again, this is Bridge. So, for today's episode, it's about a chapter that shaped me so much of who I am. So, this is my teenage years, the highs, the lows, the lessons, and everything in between. So, let's go back to my teenage years. So, what was I like? Teenage years, siguro mga ano na yan. First year high school hanggang fourth year high school. So, dito na naging makulay ang aking buhay nung high school ako, my teenage years. I'm really excited to share it with you guys kasi I've been through a lot then during my teenage years. But for me, that was the happiest chapter in my life. Masasabi ko. Why? Because high school ako, I really enjoyed it. I already met many friends that time. Kumbaga diyan nag-umpisa lahat ng mga connections ko when I was in high school. So I'm really excited to share it with you guys. And in the coming segments, I have this plan talaga to actually invite some of my high school best friends here in my podcast. So I'm really excited for that, and then please look forward for that. And mabalik tayo sa teenage years. So, what was I like during my teenage years? Andiyan na yung mga kilig-kilig, yung mga crush-crush, mga relationships, and yan, yung mga friendships. So, first year and second high school ako, syempre marami ng crushes nan. Pero kasi, just to share to all of you, first year and second year ko, boyish talaga ako. And so, dati, I am very close with boys. Kaya madalas kong mga kaibigan are boys. Kasi nga, boyish ako noon. One of the boys talaga ako. First year and second year. Iba yung school ko niyan. And just to share, 2 beses ako nag-second year. Kasi nga, galing ako sa broken family. Pag ganun-ganun ako, palipat-lipat ako ng Malabon, minsan nasa Quezon City ako. So, medyo naapektuhan ang studies ko that time. Yung mga 90s dyan, maintindihan nyo to. Kung meron kayong babalikan sa moment ng buhay nyo, ang pinaka-babalikan nyo talaga is yung high school life nyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi dyan talaga maraming nangyari. At saka nung mga panahon natin, wala pa masyadong social media. Yung mga trentahin dyan, yung mga nasa pa-30 na rin, meron tayo yung mga cellphone pa lang na medyo may kulay-kulay na yung mga cellphone, pero hindi pa siya yung parang katulad ngayon na malalagyan mo ng mga kung ano-ano pang apps. Talagang dati sobrang raw. So, kaya siya masaya kasi hindi nakatutok ang mga tao sa social media. And yun nga, as a student, matali-talino naman ako. Pero pagdating sa math talaga, wag niyo na akong asahan dyan. And then, my interest and hobbies. Nung first year and second year high school ako, masyado akong frustrated when it comes to sports. Dati kasi, yung mga friends ko nag-sports. Tapos ako parang nila-left behind ako. Nag-try ako mag-sports, pero hindi talaga siya para sa akin. And then, dati, dancer ako. Naging dancer ako nung first year and second year high school ako. Nagkaroon ako napasali ako sa dance group dun sa school namin. And hindi naman sa pagmamayabang, pero medyo sumikat ako sa buong school dahil sa pagsasayaw. So, yeah, that's a bit about me that time. And then, nung pangalawang second year ko, iba na yung school ko niyan. Napunta na tayo sa school ng mga astig talaga. Masasabi ko. Second year high school ako, dun na parang mas lumaki na yung connections ko sa school na yon hanggang sa nag-third year high school. Second year high school, I have friends, but parang kaunti lang, mga nasa bilang mo pa sa kami, mga 6 yata, yung mga close friends. But yun nga,
close talaga ako sa mga boys and meron din naman akong friends na girls and, thankfully, they are very supportive. As of now 'pag naaalala ko sila, hindi hindi na kami masyadong nagkikita. But as of now 'pag naaalala ko yung tatlong babaeng friends ko that time, kasi tatlong babae ang pinaka-close ko nung second year high school ako and then tatlo rin na lalaki. So, sila yung madalas kong makakasama noon. And then dati, medyo healthy competition pa nung second year high school ako dun sa bago kong school kasi yung mga friends ko na girls, nagpapataasan pa kami ng ano nun, ng scores, ng top, 'di ba, yung mga achievements. Dati nung second year high school medyo seryoso pa ako mag-aral nun, pero nung nag-third year na, third year high school, sobrang puro lalaki na talagang friends ko niyan. Kasi yung section namin noon, I remember parang second to the last. Sa public kasi gano'n. Second to the last, tapos iilan lang kaming girls dun. Parang 6 nga lang kaming girls, tapos karamihan lalaki na. Kasi nga para siyang siyempre pagka sa high school ang tapunan niyan, sa mga last section yung mga lalaki na mga pasaway hanggang sa second to the last, hanggang sa ano. Tapos yung mga nasa upper sections, yun yung mga matatalino talaga, gano'n dati. So, mag-iisip kayo medyo brainy naman ako pero ba't ako napunta ro'n? Gusto ko lang. Hindi, tsaka late din ako nag-enroll. Tsaka buti na lang napunta ako do'n. Kasi do'n ko na nakilala yung pinaka-best friend ko hanggang ngayon. So, third year high school ako, wala kaming ginawa sa school. Siyempre meron din naman kaming academics, pero most of the time puro talaga enjoyment 'yun, eh. Do'n ko nakilala yung best friend kong isa, si Alan, which is makikilala niyo rin siya sa mga susunod na podcast kasi kasama siya sa mga interviews next time. Siya talaga yung pinakauna kong nakilala sa lahat ng best friend ko kasi meron akong 4 na super best friends since high school at hindi lang sila, meron pang 'di ba OG kaming 4 pero meron pang iba. Mamaya i-share ko 'yan. So, doon ko nakilala yung pinaka-best friend ko, which is Alan. And then, meron din ako isang friend na sobrang close nung third year. Magkaka-classmate kami. And then, meron din akong dalawang friends. I-mention ko yung mga name nila. Kung maririnig nila to, mag-comment sila rito. Si Aljon at saka um, si Abelia. Nakalimutan ko yung first name. Pero, yan. Yan, yung dalawa kong laging kasama. And sila yung mga matinong part. Pag hindi masyadong matino, i-me-mention ko na si Alan at saka si KM, ayan. So, sila yung mga madalas ko kasama tapos marami pa kaming magkakaibigan dun sa loob ng classroom. And wala kaming ginawa pagka free time, pagka vacant kundi maggigitarahan dun, 'yan ang mga interest at hobbies ko na. Kasi nga siyempre I'm a singer, tapos I'm into music. So, nagkaroon ako ng kaibigan na into music din. Kasi 'yan si Alan ang galing maggitara niyan, as in. Tapos noon, gano'n lang, ang uso pa kasi noon wala pang mga iPad, wala pang gano'n, 'di ba? Ang uso pa noon is yung mga MP3 na maliliit, 'yan ang pinagtiyatiyagaan namin. Tapos kailangan mo pang mag-download ng mga songs, tapos i-u-USB mo siya doon sa MP3 na 'yan. So, kapagka medyo wala kang computer sa bahay niyo, ang hirap kasi magpapaano ka pa, may mga computer shops na naglalagay ng songs sa mga MP3. So, ang saya nun. Ang saya nung gano'n kahit mahirap. Tapos dun nung third year high school ako, dun ako sumasama-sama sa banda ni Alan. Tapos dun na first time na parang pumupunta ako sa mga events like yung mga concerts ng mga banda. And then marami na ako natutunan na bands during my third year. Nung third year high school ako, parang sa love life, hindi masyado, kasi nga I'm surrounded with boys. So parang hindi may mga crush-crush man ako. Pero kasi siguro kung meron mang magkakagusto sa'kin or manliligaw parang magdadalawang isip na kasi nga ang kasama ko mostly mga boys talaga. So siyempre nakakatakot na ta's minsan iisipin baka isa dun yung boyfriend ko or ano kaya wala talaga nakakalabat sa'kin ng third year.
But nung dumating na ng 4th year, ayan na, dun na nabuo ang aming 4 na samahan. Nung 4th year kami, tapos 3rd year yung dalawa naming best friend ni Alan. Alan introduced me to Jay and Christian or Sweet. Best friends ko yan. So dun ako na-introduce ni Alan kasi si Alan talagang pinaka-pillar namin eh. Siya talagang masasabi kong 'di ba siyempre sa isang circle of friends, meron talaga yung parang pinaka nagli-lead sa inyo. So si Alan ang nagko-consider namin na gano'n sa amin. So nakilala ko yung dalawa ko pang best friend dahil kay Alan. And then ayun dahil sa banda-banda rin. Hanggang sa ang dami na naming naging friends. Nung high school kami, tapos siyempre sa mga teachers ngayon na kung may mga teachers ngayon na naririnig, mga teachers namin dati na nakikinig dito, I'm really sorry about this, pero minsan talaga nagka-cutting sila. Oo, sila lang. Pero ako hindi. Hindi talaga. Kami ni Alan, hindi naman. Pero yung mga 3rd year na friends namin, yan. Kasi kami, nung nag-4th year kami, karamihan ng mga friends namin ay nasa 3rd year na. So, hindi sila dahil mas bata sa amin, pero yung mga pasaway na umulit ng umulit kaya nasa 3rd year sila. Wag niyo silang i-judge kasi wala, nakatapos na sila ngayon, magaganda naman ang buhay nila ngayon kahit na naggaganon sila noon. Well, yun, ang saya. Pupunta kami ng mga events, concerts, and grabe, ang daming experiences noon. And then, no 4th year ako, doon na napunta yun, doon na ako nagkaroon na talaga ng love life na masasabi kong isa rin sa pinaka-memorable sa buhay ko. Okay. So, nung mga panahon na yun, siyempre may banda nga si Alan, si Sweet, tsaka si Jay, magkakasama sila. And ako, wala pa akong band nun. Sumasama-sama lang ako sa kanila. Kasi yung boses ko, hindi naman babagay sa genre nila. And at the same time, hindi pa ako gano'n kagaling. Nag-aaral pa lang ako maggitara noon or ng iba pang instruments. So, hindi ako gano'n kagaling. So, parang sumasama-sama lang ako palagi. So, pag may mga practice sila, sumasama ako. Then there was this guy. That guy is the drummer of their band. So, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, pero 'pag nakinig siya rito alam niya na kung sino siya, eh. So that was the moment na parang masasabi ko na yun yung I think 3rd na serious relationship ko sa buong teenage years ko. So that was the first. Sobrang vivid. Hanggang ngayon 'pag, naaalala ko yun, kinikilig pa naman ako. Pero siyempre may sakit na nangyari doon sa relationship na yun, pero kinikilig pa rin ako paano nag-start yun. So, nag-start yun siyempre masama-sama ako, 'di ba? So, nakita ko siya, first met namin, sa concert pa, mini concert dito malapit, small na mall dito sa malapit sa amin. Naalala ko Typecast yata yung band nun. So, sa mga nakikinig diyan na mahilig sa band noon, kilala niyo ang Typecast, underground band siya. So, hindi siya gano'n kasikat. Sikat lang siya sa mga rockista, kasi mga rockers kami noon, eh, mga emo-emo. So, doon kami nagkita, kasi after nung concert, mini concert na yun, magpa-practice sila. So, doon kami nagkakilala, nagkita. De-describe ko siya, ang tangkad niya, kasi ako mahilig ako sa matangkad, eh. Matangkad siya, chinito, tas maputi, tas parang ang bango-bango tignan. Pero wag sana lalaki ulo mo 'pag naririnig mo 'to, ha. Basta matangkad siya. Kumbaga lahat ng mga type ko sa isang lalaki nasa kanya. Tapos tahimik lang siya, ang discreet niya. Minsan kasi nakaka-turn on sa'kin kapag, hindi ka masyado madaldal, eh. Yung parang nandiya-diyan ka lang tapos konti lang yung sinasabi mo, para kang man of few words, parang gano'n. Dati ang hilig ko sa gano'ng lalaki. So yun na nga, nagkita kami tapos after nun, naging crush ko na siya ta's hindi ko alam na naging crush din pala niya ako. So ang lagi niyang sinasabihan is si Jay, yung isa kong best friend. And then si Jay naman na todo bridge naman siya na dapat ako ang bridge 'di ba kasi ako ang may pangalan na bridge, pero siya ang naging bridge that time. So it happened
nung nag-confess siya sa'kin, sobrang hindi ko makakalimutan yun kasi for a long time sa ilang years ko sa high school, sobrang naging one of the boys ako na feeling ko lalaki na rin ako. Hindi ko na nare-realize na babae pa pala ako, pero nung moment na may umamin sa'kin, dun ko na-realize na, ay babae pa pala ako. Tas yun, kahit na makita niyo ako nung high school, kahit na yung itsura ko, parang talagang boyish talaga. Hindi niyo aakalain na manliligaw siya sa'kin. But yun, going back to the story, um, siyempre yung third year nun, panghapon kasi sila. Dati kasi hinahati yung schedule kasi nga siyempre ang daming estudyante sa public. So, pang-umaga ang mga fourth year high school that time. And then, yung mga third year high school, panghapon sila. That time, sila Jay, kasi magkaka-classmate sila Sweet, um, ano sila, panghapon sila. So, kami pang-umaga. Pagkatapos na ng time namin, pumunta lahat sila sa classroom namin. So, parang akala mo talaga may mga sumugod talaga. Hindi lang sila Jay, pati yung iba pa naming friends sa third year. So, sumugod talaga sila lahat. And then, syempre ako na-shock, kasama siya. Paglabas namin ng classroom, naghihiyawan na sila, nag-aanohan na sila. Wala akong idea. As in. Tapos, yun nga, sinabi na sa akin na, "Oy, may sasabihin sa'yo si ano, may usap daw kayo dito." Iwan muna namin kayo. Alam mo yung mga taksuhan nung high school na, "Uy, iwan muna namin kayo, usap muna kayo diyan." Gano'n, gano'n yung nangyari nun. Do'n kami, naiwan naman kami do'n sa may hallway na parang merong basta makikita mo yung baba. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero hallway yun. Tas wala na mga tao kasi nagsibabaan na yung lahat ng mga fourth year. So, ang natira na lang kaming dalawa lang talaga. Tapos ang layo pa namin sa isa't isa. Like, ito yung buong, um, ito yung harap nung room namin. Parang merong hindi ko alam kung anong tawag dun, parang terrace siya na basta alam niyo yun sa mga high school. Magkahiwalay pa kami yung distansya namin, andito siya, andito ako. Tapos sa sobrang kaba niya, ako pa yung pinalapit niya. Sabi niya, "Puwede lumapit ka dito?" Gano'n siya. Sabi ko, "Oo nga, layo natin sa isa't isa." Kasi ako pagka ganyan, hindi naman ako mahiyain sa mga ganyang conversation lalo na 'pag dalawa kasi madaldal ako, eh. So, I can still manage. And then, yun nga, lumapit na kami sa isa't isa, ganyan. Tapos that was the moment na parang umamin siya. First time in my life na may umamin sa'kin ng gano'n na personal. Kasi dati 'pag may umaamin sa'kin over the phone or minsan pabiro. But this time, dahil siguro siyempre turo na rin ng best friend kong isa, eh, may umamin sa'kin na maayos at nagpaalam na liligawan niya ako ng maayos. Kasi yun nga, alam ko naman na may blessing siya ng mga best friends ko. So, nagtanong siya sa'kin kung puwede ba daw siya manligaw. Sabi ko, "Oo naman." Then yan, naligaw na siya lagi. Lagi na siya pumupunta sa classroom, sinusundo niya ako pagkatapos ng ano. Dati ang mga sumusundo lang sa'kin mga best friends ko, pero ngayon siya kasama na. And then maraming fun memories na nangyari while kami. Kaso nung sinagot ko na siya and then naging kami na, okey naman nung una. Kaso nung mga panahon na yun dahil siguro sa sobrang enjoyment ko sa life ko or sa mga friends ko, hindi pa siguro ako ready nun sa relationship. Parang medyo nasakal ako that time. Pero tsaka ko na ikukuwento yung buong story sa mga susunod pang episodes. Kung gusto niyo malaman yung mga stories sa mga ex ko, sige, request niyo sa'kin. Marami rin kayong matututunan diyan kasi marami rin akong katangahan diyan, eh. At yun nga, anyway, we didn't end up okay. Maraming nangyari. But still, I still consider it as a special memory kasi nga that was the first time na niligawan ako ng maayos. Kasi yung mga previous na nagkaroon ng relationship ko is parang mutual understandings lang. Pero that time, niligawan talaga ako. So, yun. And then, exciting moments ko nun,
Dati pagka kunyari magkakasama kami ng mga friends ko, sila yung nagturo sa'kin ng simplicity ng buhay. Kasi first of all, si Alan, hindi sila gano'n ka-well off na family, but they have the values. So, si Alan, sa kanya ako natuto na magtipid kasi dati mas malaki yung baon ko sa kanya, eh. Kasi before, share ko lang, ah, ₱20 ang baon niya everyday, tapos ako 100, biruin mo 'yan. So, kung susumahin mo pagka araw-araw magkasama kami, minsan ako na sumasagot ng pagkain niya kasi nga ₱20 lang, ta's yung ₱20 na yun, ito yung nakakabilog sa kanya, yung ₱20 na yun naiipon niya pa yun. Mapag-ipon siya, masyadong masinop yung best friend ko na yan sa when it comes to money. So yun yung nakakabilib sa kanya. Makikita mo talaga na minsan kung sino pa yung merong maliit, sila pa yung mas nakaka-value ng mga bagay at nakakapag-ipon pa. So ako hindi ako nakapag-ipon nun. Si Alan magaling. Lahat naman sila. And then dati, kunyari pupunta kami sa isang mini event, maglalakad lang kami. Tapos minsan hanggang SM North nilalakad namin. Tas ang pagkain lang namin yung mga tusok-tusok lang, yung mga fishball, yung mga masaya na kami nun. Tas 'pag magkakasama kami dun sa bahay ni Alan, kahit na maliit lang yung bahay nila, okey kami. Tapos magluluto lang kami ng pansit canton. Alam mo yung simplicity talaga na may kasama kang mga kaibigan na hindi mo kailangang mag-inarte, walang maarte sa inyo, tapos lahat kaya niyo kasi nga magkakasama kayo, 'di ba? Hindi kayo magugutom. Kasi hindi niyo naman kailangan ng sosyal na place, hindi niyo kailangan ng sosyal na mga pagkain, kasi okey na kayo sa simpleng pagkain. So, yun yung mga good memories. Kumbaga parang may mga problema ka pagdating mo sa bahay, pero 'pag nasa labas ka, there there you have your friends na masasabi mong true friends. Never akong nakaranas sa mga friends ko na plinastik ako kasi nga sa friendship namin hindi po puwede yung gano'n. Sa friendship namin kapagka meron kaming hindi gusto with each other, talagang sinasabi namin agad. Kumbaga bardagulan talaga kami sa friendship namin. And that friendships that made me laugh, that will be the memories that I'll always treasure. Kasi wala kaming ginawa ano kundi magtawanan lang. Hindi namin alintana yung mga problema. And yung future namin, actually hindi namin masyado naiisip nun. We are not pressured that time. Makapasa lang kami sa school, okey na kami nun. But I'm not saying naman sa mga teenagers diyan na maging petiks naman kayo, wag naman ganun guys. Kasi noon iba noon, eh, iba ngayon. Ngayon ang haba na ng mga um, ng years niyo, nagugugulin. Pero kasi kami noon, nung high school kami, first year to fourth year lang. Pagka-graduate mo ng fourth year, magka-college ka na. Unlike ngayon, ang dami niyo pang pagdadaanan kasi nga may K-12. So kami kasi dati, ganun lang kasimple. Kumbaga medyo simple-simple siya. Tapos, ayan, kanya-kanyang love life. May mga love life sila. Maraming nangyari, maraming achievement, marami ring mga nawala. Pero, nung high school ako, masasabi kong sobrang saya nun. Marami rin ako natutunan. Kasi marami rin nangyari nun. Nga, katulad niyan, na heartbroken ako. Ta's ganun din yung ibang friends ko. Yan sila Alan, sila Sweet, si Jay. Marami rin silang napagdaanan niyan na marami rin akong natutunan. Kahit sa friendship, ganun din. Marami ka ring matututunan. So, ang struggle ko lang siguro nung high school ako is yung self ano ko, confidence bilang babae. Kasi nga ang comfort zone ko is with my best friends na puro lalaki. So, siyempre dahil puro lalaki sila, there are times na parang hindi nila maiintindihan yung mga moments na kailangan ng isang babae. So, may times lang na gano'n. Luckily, I had this
only one girl best friend nung high school, nung 4th year na. May nakilala ako na isang babae na parehong-pareho ko kasi nga takot ako magkaroon ng kaibigan na babae noon dahil nga na-experience ko na magkaroon ng kaibigan na babae ta's plinastik ako, binackstab ako, gano'n. So, parang nagkaroon ako ng trauma. But na-change 'yun nung nagkaroon ako ng isang best friend na babae. So, si Bessie ang tawag sa kanya. And soon sa podcast makakasama ko rin siya. And si Bessie, 'pag nakita niyo siya, ang ganda niya. Tapos ang hinihin niya, sobrang baliktad sa appearance na meron ako nung high school. But nung nakilala ko siya ng maigi, pareho kaming loka-loka. So, pareho kaming straightforward, pareho kaming walang arte. Kahit na maganda siya, hindi siya maarte. So, kaya kami nag-click. Kaya hanggang ngayon, best friend ko pa rin siya. Siya ang mako-consider ko na pinaka-best friend ko since high school. Kasi nga, siya lang yung parang supportive sa akin, naniwala sa akin. Tapos, pagka kailangan ko ng masya-sharean with when it comes to girl stuff, kasi hindi ko naman masya-share yun sa tatlong best friend ko lalaki. Sa kanya ko na i-open up yung mga ganun. So, parang na-balance din yung high school life ko that time. I was really happy that time. Siguro, ang may share ko lang na learnings from my high school life is you should always choose your friends wisely. Kasi nga, as I mentioned earlier, nagkaroon ako ng mga friends na binackstab ako, na plinastik ako, pinagtulungan ako, na they didn't actually had the time to ask me first before they judge. So, nagkaroon ako ng mga ganun. And then, nabully rin ako kasi before that. So, nung high school ako, sobrang saya ko na nagkaroon ako ng mga genuine friends na katulad ng mga friends ko that time. And yung sinasabi nilang word na best friend, talagang pinanindigan yun ng mga kaibigan ko. Kasi through thick and thin talaga, magkakasama talaga kami. And hanggang ngayon, maipagmamalaki ko, yung mga best friends ko since high school, hanggang ngayon best friends ko pa rin sila. And yung isa ko pang best friend, naging jowa na ngayon ng pinaka-best friend ko buong buhay ko, which is my best cousin. So, wala akong ano nung high school, except sa love life. Kasi ang dami kong naranasang heartbreaks diyan. Talagang broken hearted ako nung high school ako kasi parang walang lalaki na, alam mo yun, tumutuloy sa'kin manligaw. Dahil na rin siguro sa pagbabanta nitong mga 'to. But, yeah, masaya ako. Sobrang saya ko. Those are the moments that help me shape the woman I am becoming. Kasi siguro kung hindi ko nakilala sila Alan, sila Joy, sila Sweet, baka ang taas pa rin ang standard ko sa buhay. Baka I couldn't enjoy simple things pa rin hanggang ngayon. Kasi when I'm with them, I'm free eh. Free ako na maging pangit, free ako na maging ganito. Kahit na anong sabihin ko, maiintindihan nila. Kahit saan kami pumunta, kahit na hindi ganun ka-fancy yung mga bagay na meron kami, we are still thankful. Kasi dati si Alan magkaroon ng cellphone na maliit, sobrang happy na siya. Ang madalas na magkaroon ng updated na cellphone is dalawa kami ni Sweet. Kasi nga si Sweet, OFW yung mama niya. Tapos ako naman, kahit papaano maayos-ayos naman yung trabaho ng tatay ko. And then, ayun nga, si Jay naman, sakto lang. So, yung mga bagay na meron kami noon, sobrang liliit na bagay nun, pero sobrang saya na namin. Kapagka nagkaroon kami ng kahit second hand na sapatos, sobrang saya na namin. Nakabili si Alan ng gitara, sobrang saya niya na kasi pinag-ipunan niya talaga yun. Talagang tinipid niya yung baon niya na ₱20 araw-araw para lang makabili ng gitara. Nakakabili siya ng gitara dahil masinop siya sa pera, 'di ba? Tapos noon, ito si Jay nagkaroon siya ng long time girlfriend kasi sobrang, faithful siya doon sa gano'ng aspeto na for a long time, for long time relationships talaga siya. And then, ayun nga, ang pinakamasungit sa'min si Sweet kahit na masungit 'yun, 'di ba?
siya naman ang pinakamalinis sa katawan. So, lahat kami may iba't ibang characteristic at role sa friendships namin. So, marami kaming natutunan sa isa't isa. And I will really treasure that. And hanggang ngayon, pati yung mga anak namin, mag-friends na sila. Kaya nakakatuwa rin. So, looking back, I can see that kahit nung hindi pa ako masyadong mananampalataya sa Lord nun. Kasi syempre high school pa lang ako nun, um, hindi pa ako ganun ka-fond sa faith ko. I can see that God's hand even in the seasons when I couldn't understand what He was doing. As I said, maraming nawalang friends, marami ring nawalang mga minahal ko na lalaki sa buhay ko. But when I couldn't understand what He was doing, He still taught me patience. He taught me resilience. He reminded me that my identity isn't found in people's opinions, but in His love. And sabi ko nga, boyish ako and maraming nangyari sa buhay ko na nagkaroon din ako ng mababang self-esteem because of my appearance. Kasi nga, hindi ako pala ayos na babae. Hindi ako marunong mag-ayos kasi nga, wala akong mommy. So, I mean, may mommy ako, buhay naman. But, hindi hands-on sa akin ng nanay ko. So, hindi talaga ako mapag-ayos na babae nun. Kung makikita nyo ako, talagang, makikita nyo si Bridge nung high school, as it is. Ayan lang talaga siya. Napakasimple niya lang. As in, hindi siya pala ayos. Hindi ako katulad ng ibang mga babae noon na nagpupulbo pa, maraming dala-dala, sa bag nila na pampaganda. Hindi ako ganon. But, still, tinanggap ako ng mga kaibigan ko. Minahal nila ako, pero natektahan pa rin nila ako as friends. Hindi nila ako binackstab. And that really matters. And if I could sit beside my teenage self today, I'd say, you're enough. And you should actually stop comparing yourself to others. Kasi noon, yun nga, minsan nakikita ko yung ibang babae, iba sila sa akin. So, hindi ako ganun pala ayos. But, thankful ako sa mga friends ko dahil hindi ko na yun masyadong dinamdam. So, sobrang happy ko na masasabi yung kahit na maraming nangyari na hindi maganda nung high school ako sa family ko, parang natabunan lahat yun dahil sa saya ko when it comes to school years. Pagkakasama ko yung mga friends ko, sobrang happy ako. And if you are in your teenage years right now, katulad ng sinabi ko sa last episode ko, always choose your friends wisely. Okay? So, okay lang din na minsan magkamali ka. You keep learning, you keep growing. Okay lang din na magkamali ka minsan sa mga taong sinamahan mo, sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Okay lang yon. Kasi darating at darating yung mga tao na magiging genuine talaga sa'yo. Imposibleng wala kang magiging kaibigan na makakasama mo sa hirap at ginhawa. Imposible yon. God will bring someone sa buhay mo na magiging takbuhan mo rin when the time comes na kailangan mo ng someone na makakaintindi sa'yo or dadamay sa'yo kung ano man yung nararanasan mo. And sa lahat din ng mga teenagers ngayon, maaaring iba yung way namin of living nung teenage years namin. But always remember na your worth doesn't come from likes kasi social media these days na about your grades, about popularity, or other people's approval. It comes from who you are. Be authentic. Kasi nung high school kami, we are always authentic. Kung ano kami na nakikita, yun kami. Hindi namin kailangan magkunwari, magpanggap. And hindi rin namin kailangan ng approval. Kasi noon, thankful kami na walang social medias noon. We are very happy of what we have. We are contented of the memories that we have kahit na hindi yun nakaka-capture ng camera noon.
happy kami kasi yun yung mga memories na dala-dala namin hanggang ngayon. Lahat ng mga natutunan namin na hindi na dapat namin ginawa nung high school kami, at least dala-dala namin siya ngayon, and ngayon na naging parents na rin kami, mai-she-share din namin sila sa mga anak namin. And we also don't want to pressure our kids, lalo na ngayon na social media days, 'di ba? Gusto rin namin ituro sa mga anak namin that they should value the memories kept in hearts, not kept in, a phone, social media, and friendship na hindi lang dahil mayaman ka, maganda ka, or you have this popularity. A friendship na genuine na kahit anong mangyari, kahit sino ka pa, tanggap ka ng friends mo. At kahit anong mangyari, magiging straightforward sila to say if meron silang nakikitang hindi maganda sa ugali mo, at sasabihin nila yun sa iyo. Yung sasabihin nila sa'yo na nandiyan ka, hindi yung pagwala ka. Always choose that friend. Nararamdaman nyo naman kung sino yung friend na genuine eh. 'Di ba? Huwag kayong magpapadala doon sa mga friends na kahit popular sila or matatalino sila tapos hindi ka naman nila i-value bilang friends. 'Di ba? You're worthy. So hindi mo dapat pabababain ang sarili mo para lang makasama yung mga friends na hindi naman genuine sa'yo. You deserve someone better. You deserve better friends. So, I think that's all muna for this episode. And thank you so much for listening and allowing me to share this part of my journey. So I hope that this episodes reminds you every season, even if the confusing one or the happy memories has a purpose. And if this conversation resonated with you, don't forget to follow Beyond the Bridge and share this episode with someone who needs the reminder that they're not alone. And they will find genuine friends. So I'm Bridge and I'll see you in the next episode. Until then, keep moving forward one bridge at a time. Goodbye.